ating Amang Diyos at mula sa ating Panginoon Kristo ang siyang sumating lahat, mga minamahal, mga kapatid. Ako po'y bumabati ng isang maganda at magpalang umaga sa atin pong lahat, sa mga kapatid po natin na kasama po natin ngayon sa ating bahay-sambahan at maging sa mga kapatid po natin na kasama po natin sa ating pananambahan na nakatunghay sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan po ng ating online live stream. Tayo po ay muling nagtipon sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang pag-aralan ang kanyang mga banal na salita at mga aral na patuloy na nagbibigay liwanag sa ating mga buhay. At ating pong paksa ngayon sa ating Bible study, huwag kayong magsihatol. Yan po ay hango sa aklat po ng Mateo, chapter 7, verse 1. At mga kapatid, nais ko pong magsimula sa isa pong katanungan. Kung kayo po ang papipiliin sa dalawa pong taong ito, sino po ba ang pipiliin nyo? Apo, yung pogi po, ay nasa kaliwa. Tsak po na ang mapipili po dito ng karamihan ay yung nasa kaliwa po, yung bata at yung pogi. Ano po? Dahil kadalasan po sa muka tumitingin ang mga tao sa panlabas na anyo ng tao. Ngunit ang Diyos, saan ba siya tumitingin? Sa puso. Ating pumasahin na aklat po ng unang Samuel, chapter 16, verse 7. Maaari po bang pakibasa? Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang buka o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Okay. Salamat po, Sister Bea. Dito natin makikita na ang pamantayan ng Diyos sa paghusga ay hindi nakabase sa panlabas na anyo o itsura ng tao, kundi sa kung ano ang nasa puso ng tao. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang Panginoon po ay tumitingin sa puso. Ang Diyos ay tumitingin sa kalaliman ng ating mga kalooban at ito ang kaniyang binibigyang halaga. Ano rin nga po ang sabi natin Panginoon Kristo? Humahatol ba siya ayon sa anyo ng tao? Atin naman pong basahin ang aklat po ng Juan, chapter 7, verse 24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Maraming salamat po, Sister Chloe. Ang ating Panginoong Kristo ay nagbibigay ng malinaw na utos na huwag humatol base sa panlabas na anyo ng tao. Dahil ang tunay po na hustisya ay nakasalalay sa masusing pagsusuri ng kalooban at tunay na pagkatao ng bawat isa. At kung kayo po ang tatanungin, ano po ang karaniwang ginagawa ng mga taong palahatol o ang mga taong mapanghusga ng kanilang kapwa? Kadalasan po ang mga taong mabilis humatol, ang mga mapanghusga ay hindi po nila mismo nakikita o nasusuri o napupuna yung sarili nilang mga masasamang mga gawa. Ano po ang sabi ng ating Panginoon Kristo? Atin naman pong basahin sa aklat po ng Mateo, chapter 7, verse 1 hanggang 5.
Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo titingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa inyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan sa inyong sariling mata. Ikaw ay mapapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa inyong sariling mata, at kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng inyong kapatid. Maraming salamat po, Sister Ella. Ano po ang sabi? Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Madalas ang mga umahatol sa kanilang kapwa ay hindi nila napapansin ang kanilang mga sariling pagkakamali. Baka nga po nanguhusga tayo ng ating kapwa, pero mas malaki pa pala ang ating mga kasalanan kaysa sa ating inuhusgahan. Kaya't suriin po muna natin ang ating mga sarili bago tayo manghusga ng ating kapwa. Dahil ang pagkakaroon po ng tamang pagtingin sa ating mga sarili ay nagbibigay po ng daan upang mas maging makatarungan tayo sa pagtingin sa ating kapwa. At tulad nga po sa kwento ng mga eskriba at ng mga fariseyo, ano po ba ang ginawa ng mga eskriba at ng mga fariseyo? Di ba dinala po nila sa ating Panginoon Kristo ang isang babae na nagkasala sa pangangalo niya? At sinubukan siya kung ano ang ihahatol ng ating Panginoong Kristo sa babaeng nagkasalang ito. Sapagkat sa panahon po ni Moises, ang mga nauhuli po na nagkakasala sa pangangalo niya ay binabato po hanggang sa sila'y mamatay. Pero ano po ang naging sagot ng ating Panginoon Kristo? Ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At ano po ang nangyari? May bumato po ba sa mga eskriba, sa mga fariseyo, sa mga taong na nandoon? Wala po, ano? Dahil po nalalaman nila na sa kanilang mga sarili na sila ay makasalanan din. Hinatulan ba natin Panginoon Kristo ang babaeng ito? Hindi po, ano? Ang sabi po sa aklat po ng Juan, chapter 8, verse 11. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin nahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Salamat po, Sister Norim. Ang tugon ng ating Panginoong Kristo ay nagpapakita ng kanyang awa at pag-unawa sa pagkakamali ng taong ito. Pinakita niya na ang sino mang walang kasalanan ang may karapatang humatol. At sa ganitong paraan, itinuro niya sa atin na maging maawain at maging mapagpatawad tulad ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po, kung hinahatulan po natin ang ating kapwa, sino po ba ang ating hinahatulan? Basahin naman po natin sa aklat po ng Roma, chapter 2, verse 1 hanggang 2. Dahil dito'y wala kang madadahilan. O tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw ang humahatol ay gumagawa na ka ng gayon ding mga bagay. Salamat po, Sister Alex. So, ganun po pala yun, ano? Kapag tayo'y humahatol sa iba, tayo rin ay hinahatulan. Pinakikita po rito sa talatang ito
na ang paghatol sa kapwa ay madalas na nagiging salamin ng ating sariling pagkukulang at ng ating sariling mga kasalanan. Kaya tayo po ay mag-ingat at maging mapagpakumbaba sa pagtingin natin sa ating kapwa o sa iba nating mga kapatid. Ano nga rin po ang sabi sa isang quotation at akin pong babasahin na lamang. Nakatutok ang iyong hintuturo sa ibang tao, pero 3 daliri mo'y nakatutok sa iyo. Humarap ka muna sa salamin at uling sa mukha mo ay pahirin bago ka tumingin sa iba at dungis nila'y pansinin. Yan po ay mula sa Marias Verses. Ang kasabihan pong ito ay naglalarawan kung paano kadalasan mas pinapansin natin ang mga kamalian ng iba kaysa sa ating mga sariling pagkukulang. Ano po? Kung ating mapapansin na kapag tinuro natin ang isang tao, di ba isang daliri lamang ang nakaturo at 3 daliri naman sa atin? Pinakikita po nito na mas dapat nating pagtuunan ng pansin ang ating sariling mga kakulangan bago tayo mangmusga ng iba. Kailangan nating linisin ang ating sariling dungis sa muka bago tayo tumingin sa dungis ng iba. Ngayon po, nagiging tagatupad po ba tayo ng kautusan kung palahatol tayo? Ano po ang sagot? Siyempre po, hindi po, ano? Ano po ang sabi sa aklat po ng Santiago, chapter 4, verses 11 to 12? Huwag kayo magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Maraming salamat po, Sister Janet. So maliwanag po nating nabasa, ano? Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Ang panghusga po, ang paghusga sa kapwa ay isang anyo ng paglabag sa kautusan ng Diyos. Sa halip na tayo maging tagatupad ng kautusan, tayo'y nagiging mga hukom. Ibig sabihin po, hindi natin tinutupad ang utos na magmahalan at magpatawad kung tayo ay mabilis humatol sa iba. Mga kapatid, ang paghusga sa ibang tao ay nagpapakita ng pagmamataas. Tanging ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya't hindi po tayo dapat humatol sa ating mga kapwa. Sapagkat hindi po natin alam ang buong katotohanan tungkol sa kanila. Ang Diyos lamang ang may karapatang humatol at siya'y humahatol ng makatarungan. Idagdag pa po natin ang sinabi ng ating Panginoon Kristo sa aklat po ng Juan chapter 8 verse 16. Ang paghusga sa ibang tao ay nagpapakita ng pagmamataas. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng isang tao. Nangangahulugan ito na hindi tayo dapat gumawa ng mga paghatol para sa ating kapwa-tao. Hindi natin sila dapat husgahan dahil hindi natin alam ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanila. Maraming salamat po, brother. Ito po ay sa aral na po, hindi ko po pala nailagay yung sa may talatang Juan, chapter 8, verse 16. Sa akin po mabasahin na lamang. Juan, chapter 8, verse 16. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin.
ang Panginoong Kristo po ay nagsabi na kung siya man ay humahatol, ang hatol niya ay totoo sapagkat hindi siya nag-iisa. Kasama niya po ang ating Amang Diyos na nasa langit. Ang kanyang hatol ay kasama ng ating Amang Diyos. Ipinakikita po nito na ang tunay na hustisya at paghatol ay nagmumula sa kalooban ng ating Amang Diyos at kalooban ng ating Panginoong Kristo. Kaya't ang hatol po ng ating Panginoong Kristo ay laging makatarungan at batay sa katotohanan. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin na ang mga aral po na ito sa ating mga pang-araw-araw na pumumuhay sa sanglibutang ito, huwag tayong maging mapanghusga, bagkus ay magpakita tayo ng pag-ibig at pag-unawa sa bawat isa. At patuloy na maging mapagkumbaba sa harap ng Diyos at ng ating kapwa. So yun po ang ating Bible study para po sa umagang ito. Meron po bang mga nais pong magtanong o mag-share po sa ating Bible study? So kung wala po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat, Brother Fredrich D. Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makinig ng isang intermission buhat sa ating mahal na mga Gapan Choir.